Si Jomar ay matagal nang may lihim na pagtingin kay Lani. Ang kabilang opisina niyang laging nakangiti. Isang hapon, habang naglalakad si Jomar sa tapat ng isang glass window na coffee, nakita niya si Lani sa loob. Biglang tumingin si Lani sa direksyon niya at humiti ng napakalapad. Si Jomar naman, dahil sa kanyang kaba at excitement, ay tinaas ang kanyang kamay at nag-wave ng todo-todo. Yung tipong akala mo ay may hinahatid na barko sa pier. Nag-flying kiss pa siya at nagpa-baby wave para makuha ang atensyon nito. Maya-maya, napansin niyang hindi pala sa kanya nakatingin si Lani. Nakatingin si Lani sa salamin sa likod ni Jomar dahil inaayos nito ang kanyang lipstick. At ang mas malala, may lumabas na isang lulo sa likod ni Jomar na akala ay siya ang kinakausap. Kaya kinawayan niya din si Jomar pabalik at sinabing, "Salamat ingat ka rin." Napansin ni Lani ang ingay. Tumingin siya kay Jomar na parang nagtataka kung bakit siya sumasayaw sa gitna ng kalsada at tumawa ng mahina. Pulang-pula si Jomar na naglakad palayo habang kunyari ay nag-iinat lang ng braso. So ayun mga kastorya, deny ko lang yung grass na binili ko for noise reduction siya. Gusto ko talagang magkaroon sana ng ganito. Bakit sana? Kasi minsan kapag nagva-vlog ako, may mga ang lakas ng ulan. So while nagsasalita ko ngayon, tinanggal ko yung grass kasi di ko feel yung niyan, noise reduction. Parang iba yung boses na naririnig ko, parang hindi ko masyadong feel yung boses ko. So ngayon, hindi ko ginamit siya. So ito yung actual na sa cellphone ko lang, no, direct na nagsasalita ako. So ano ba ang mapapayo ko para kay Jomar? Narito ang ilang tips para sa mga sandaling pahiya pero laban pa. Una, yakapin ang pagkapahiya, embrace the awkward, huwag mong itanggi. Ang pinakamabilis na paraan para mawala ang hiya ay ang tumawa rin. Kung nahuli ka niyang nagwi-wave sa wala, pwede mong biruin sa susunod na pagkikita nyo. Grabe, ang galing ko palang kumaway sa sarili ko, sa salamin, no? Ang pangalawa, the double check rule. Bago ka mag-all out sa pagkaway o pagpakitang gilas, siguraduhin mo nang ikaw talaga ang tinitingnan. Isang simpleng tango muna ang ibigay, kung tumango pabalik, doon mo na itudo ang kaway. Ang pangatlo, confidence is key. Isipin mo na lang na naging icebreaker iyon, at least nakuha mo ang atensyon niya at nakita kanyang masaya at friendly kahit nagmukha kang kawayan sa hangin. And then pang-apat, huwag masyadong seryosohin ang sarili. Lahat tayo ay nagkakamali at nagmumukhang tanga minsan. Ang mahalaga, hindi ka nakasakit ng tao, nakapagbigay ka pa ng mga ngiti sa kanya at kay Lolo. Ayun, so mga kastorya, I don't know if ako nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood sa mga kwento ko. Gusto ko lang hinga ng nyo, kung dapat ko bang gamitin yung grass or wag na lang? Ano pong mapapayo nyo sa pagbabasa kong ito? Maraming salamat po.